Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise be to God. Hallelujah, hallelujah. Buksan ang ating pong mga Biblia at ating pong ating buksan ang Romans chapter 1 verse 20. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pananalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. So ating buksan mga kapatid ang 1 Corinthians chapter 8. Sabi dito, but to us there is but one God, the Father of whom are all things, and we in Him, in one Lord Jesus Christ, by whom all things, and we by Him. And we by Him. Tayo po'y malaya naman ka po mga kapatid. Isang magandang umaga sa lahat. Sa mga first time, sa ating mga bisita, nawa ang biyaya po ng Diyos ay dumali po sa atin ng sagana. Tayo po ba ay masaya mga kapatid sa bagang ito? Amen. Praise to God. Hallelujah. So, bago po tayo lubusang magsimula mga kapatid, meron lang po akong kapaliwanag sa Women's Fellowship po sa next Sunday. Akin pong ini-encourage ang mga kababaihan na nawa ay ating pong ingatan na huwag tayo magkulang sa fellowship na ito. So, meron po tayong pinamigay na mga itong nakita niyo mga kapatid, no? Sino may hawak nito mga kapatid? So, actually mabilisan lang ito ginawa ko. Dito po ay ginawa ko yung outline, ang isang bahagi ng salvation. Pero bago natin lubos na ibahagi ang salvation, ay atin munang ipinapakita sa tao ang kakahinatnan ng isang taong mapapahamak ang kanyang kaluluwa. So, ito pong ibinamigay natin, ito ay lahat ng mga verses na magbibigay ng higit pang pagkaunawa. Sabi po ng Hebreo chapter 10 verse 31, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So gaano kakilakilabot ang bagay na mahulog sa kamay ng Diyos na buhay kung hindi po natin ito lubos na maipapaunawa sa tao mga kapatid. Kaya ito pong ating outline ay pag-aralan niyo po mga kababaihan, sapagkat panahon na po na kayo ay dapat na maging guro. No? Maging guro at matuto na kayo na mag-share sa mga ibang tao, mga kapatid. Unahin niyo pamilya niyo, mga mahal sa buhay. Sabi po ng 1 John, okay? Chapter 1. 1 John chapter 1, sabi dito, at ang buhay ay nahayag at aming nakita. Pagkatapos po makita ang buhay,
at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita. So, ang salita, hindi po dapat ito manatili lang sa inyo. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Pagkatapos na ang salita ay inyong nakita, ibig sabihin, naunawaan, to see means to understand. Ano ang tungkulin ng tao ay kanya itong ipapatotoo. At maraming guilty, mga kapatid, dito. At sa inyo'y aming ibinabalita. So, mga kapatid, nais namin kayong sanayin, no, sa Sunday na darating, ay sisikapin po natin na ang mga kababaihan ay maturuan paano mag-share ng salvation, mga kapatid. Ng salvation. So, ito pong outline natin binigay, pag-aralan nyo po, at bawat kababaihan, hindi po namin kayo gagawin preacher, no? Huwag kayong mangamba, hindi namin kayo gagawin preacher, pero tungkulin namin na kayo ay i-discipleship. I-discipleship, mga kapatid. Dahil ang Kristiyano, kapag siya ay nasa tamang edad na, matured na, at hindi siya nagkapagamit sa kalooban ng Diyos, yung panahong yan na hindi ka nagkapagamit, kaaway ang gagamit sa iyo. Di ba? Kapag hindi ka nagkapagamit, automatic ang kaaway ang gumagamit sa iyo. Ayaw ng kaaway na magpagamit ka. At yun ang nangyayari sa atin, mga kapatid. So kaya, mga anak ng Diyos, dito ang lahat, halos, hindi ko sinabing lahat, halos lahat ng mga verses para ipaliwanag ang kahindik-hindik na kasasapitan ng isang taong masama na hindi maliligtas, ay nandito na halos ang lahat ng mga verses. Upang sa ganon, kahit kayo mga nanay, ay matuto na magpatotoo sa inyong mga mahal sa buhay, di ba? Unahin nyo kamag-anak nyo, asawa na hindi pa mananampalataya, anak na hindi mananampalataya, kamag-anak na hindi mananampalataya, at kung kakaya nyo pa, ay ang ibang namang mga tao na hindi nyo kakilala o kaibigan. So mga kapatid, tayo po ay dadako sa salita ng Diyos. Tayo po ay magsisiris ng topic about Godhead. Godhead means, sa Greek word ay theos, ibig sabihin ay divine nature. Spoken of the only and true God, the state of being God. So mga kapatid, pag sinabing Godhead, ito ay may kinalaman sa paniniwala mo tungkol sa Diyos. Sa pagka-Diyos ng Diyos, di ba? Kaya nga, minsan, pag ikaw ay makipag-usap sa tao, ano ba ang Godhead mo? Sasabihin ng iba, ang Godhead ko ay one God. Lahat naman, one God. Di ba? Pero, nagkakaiba na doon sa ibang pagpapaliwanag. Sasabihin nila, one God, but three person. No? Three distinct person. Pag sinabing distinct person, tatlong magkakahiwalay na katawan, mga kapatid. Distinct person. Three distinct person. So, ito ang ating pag-uusapan, mga kapatid. May nagkasabi naman na may dalawang Diyos, di ba? Ang isa ay malaki, ang isa ay maliit. Because yung salitang Almighty God and Mighty God. So actually, marami pong pag-uusapan tungkol sa Godhead, pero hindi po natin ito kakayanin sa isang pagkakataon lang. Kaya sisikapin po natin na sisimulan natin ang pagkatalakay ng Godhead from the start. Sa pinakasimula, sa pinakasimpleng paraan. Hanggang sa tayo ay dumako na sa palalim na pag-aaral ng pagka-Diyos ng Diyos. So mga kapatid,
Ang lahat ng pag-aaral sa banal na kasulatan ay dumadating ang tao sa dulo sa iba't ibang resulta. Di ba? Because of their own views. Kanya-kanyang mga pananaw. But the same Bible, iisang Biblia, pero iba-iba ang nakita. May nagkasabi na si Jesus ay tao lang, purong tao lang. May nagkasabi naman